mga kapuso, gising-gising na po tayo at alas 5:15 na ng umaga. Unang hirit na tayo. Yes. August 9 na po, napakabilis ng araw-araw ng Martes. Kaya makibalita na at makiginis sa inyong paboritong morning barkada ang unang hirit. Yes. Magandang umaga sa inyong lahat. Ito na kaagad ang maagang good news para sa ating lahat, lalo na sa mga motorista dyan. Ito na ha. Gaya ng mga nakaraang Martes, meron naman paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo. Pero hindi po price hike ang ibabalita namin ngayon kahit na Tuesday, di ba? Kundi isang big-time oil price rollback. Alas 12:01 kagabi, nagsimula na mag-rollback ng presyo ang Shell, Chevron, Sea Oil at Eastern Petroleum. Piso kada litro ang kanila naging bawas presyo sa gasolina, habang 75 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. 50 sentimo kada litro naman ang rollback sa diesel ng Shell at Chevron, pero mas malaki ang in-rollback ng Sea Oil at Eastern Petroleum sa diesel na 75 sentimo kada litro. Mamaya alas 6 ng umaga naman, mamaya yun. Okay, susunod sa bawas presyo ang Petron, Uni Oil at Phoenix Petroleum. Ayan ako. So huwag mo na magpakarga. Oh, hindi yung iba. Meron nang nauna eh. Meron na nauna nag-rollback yung Petron at Phoenix mamaya. Kapag malapit sa inyo yung mga gasoline station na mga magro-rollback ng alas 6. Pwede na. Pwede na. Pero ang Uni Oil kabaliktaran na naging bawas presyo, 70 sentimo kada litro ang kanilang rollback sa gasolina, habang piso naman sa diesel at kerosene. Usually mas maliit kasi yung rollback sa diesel at kerosene. Panibagong oil price rollback ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng crudo sa world market at ang patuloy na paglakas ng piso kontra US dollar. Salamat naman for a change, no? Every Monday, may sila, talagang merong meeting. Tapos Tuesday nila i-announce kung rollback ba o increase. Malamang epekto din to nung pag-downgrade sa US economy. Pwede. Dahil halos buong mundo nagsasuffer talaga po ng ekonomiya. At para naman sa iba pang balita ngayong umaga, narito na ang ating top hearing. Kung meron pong big-time oil price rollback ngayong umaga, kabaligtaran naman ang sitwasyon ngayon sa ating magiging singil sa kuryente. Simula ngayong Agosto, mararamdaman na po natin ang dagdag singil sa generation charge ng Meralco. Mahigit 8 sentimo kada kilowatt hour po ang magiging dagdag singil. Ibig sabihin, ang mga kumukonsumo ng 100 kilowatt hour na kuryente kada buwan, 8 piso at 50 sentimo ang itataas ng inyong electric bill. Paliwanag ng Meralco, epekto ito ng pagtaas ng singil sa wholesale electricity spot market at ng mga independent power producer. Pero dahil bumaba ang singil ng National Power Corporation o NAPOCOR, na isa rin sa mga pinagkukunan ng kuryente ng Meralco, medyo naibsan na daw ang dagdag singil ngayong buwan. Samantala, mga kaso naman ng dengue, Misu, tumataas. Mga kaso ng dengue sa buong bansa patuloy pa rin ang pagtaas. Sa Metro Manila pa lang, nasa mahigit 7,000 na ang kaso ng dengue mula Enero hanggang Hulyo. Sa katunayan, sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City, nagkakaubusan na ng lugar. Yan, sa dami ng mga isinugod doon na biktima ng dengue. Sa huling bilang, umabot na sa 67 patients ang nagsisiksikan hanggang sa pasilyo ng pediatric ward. Sa Quezon City General Hospital naman, naglagay na ng dengue fast lane sa kanilang emergency room. Samantala, nananatili pa rin na dengue hotspot ang dalawang barangay sa Quezon City, ang barangay Fairview at Payatas. Sa Ilocos Sur naman, kung saan idineklara na ang state of calamity, 9 na ang kumpirmadong namatay sa mahigit 1,300 kaso ng dengue. Umabot na rin sa 1,000 ang dengue cases sa Pangasinan, kung saan 10 na ang nasawi, habang 4 naman ang patay sa Lucena City sa probinsya ng Quezon sa mahigit 300 naitalang kaso ng dengue doon. At para labanan ang bagsik ng sakit na dengue, dapat po tayong magtulungan. Kaya naman ang unang hirit, naglunsad ng Contra Dengue Drive diyan po sa Barangay Payata sa Quezon City. Isa sa mga itinuturing na dengue hotspot ngayon. Kasama natin doon sina Monica Beralio. Si Monica lang pala nagdodoon. Baka si Arn eh. Hinahanap yung lamok. Hindi tinatablan yung dapat si Arn na. Hi, Mon. Morning. Good morning, Mommy Sue. Good morning, girls. Nandito nga tayo ngayon sa Barangay Payata sa Quezon City para sa ating tuloy-tuloy na Contra Dengue campaign. Dahil napag-alaman nga na itong Barangay Payatas nga raw ay isa sa may pinakamataas na kaso ng dengue sa Metro Manila ngayong taong 2011. Kamakailan nga, in fact, ay dineklara ito na isang dengue hotspot, bagamat hindi pa naman daw
masasabi na may outbreak dito. Gayunpaman, syempre iba yung pag-iingat ang kailangan gawin ng mga residente dito. Kaya naman mamaya, meron po tayong makakasamang isang tagapagsalita mismo mula sa Department of Health. At syempre kasama rin natin ngayon ng ilan sa mga volunteers mula dito sa kanilang barangay. At syempre ang Philippine Navy para makipagtulungan para siguraduhin malinis at dengue-free nga itong kanilang lugar. Yan muna po ang ating mga pag-uusapan at lahat po yan ating gagawin sa pagbabalik po natin dito po sa Barangay Payatas. Balik mo tayo sa studio. Alright. Okay, maraming salamat, Monica. Naku, ingat kayo sa lamok dyan. Oo nga naman. Kasi ngayon, pwede ba mga gat yan, ha? Oo, marami na namang mga Considered umaga na ba kahit walang araw? Hindi pa naman, dapat may araw. Hindi ko alam Bago sumikat ang araw. Ha? Bago sumikat ang araw. Bago sumikat ang araw. Pasok na yun doon sa time na nagkakagat yung dengue. Yes, oo. Hindi, kasi kung hindi, may malaria din. Oo, Diba, so marami maglagay- namang lumalabas dapat- na, di ba? Yung mga patches na Yes, mura naman. yes, oo. Madaling ano lang yun, mosquito bilhin. repellent, ayan. Mosquito repellent. Tsaka at the same time, kasi yung mga bata na notice, lagi sila naka-shorts, syempre. Yes. I mean, it's uncomfortable, mainit sa atin dito. Pero isa sa malaking panlaban talaga natin, Oo. sila long pants at saka mag-medyas. Siyempre, hindi nila makakagat yung pag meron ka Correct. naka-long pants. Meron Kaya ka dapat naka-long sleeve. Kung din pwede eh, lang oo. talaga mag-long sleeve. At samantala patuloy naman sinasagawang clearing operation sa nangyaring mudslide sa Subic, Zambales kahit na wala na ulat na nasawi sa insidente. Mahigit 100 bahay naman ang naapektuhan ng mudslide. At may ilang bahay doon na halos bubong na lang ang nakita. Pero sa kabila po nito, ilang mga taga roon ang nangangahas pa rin lumusong sa putik para isalba ang kanilang mga bahay. Sa ngayon, nagsisiksikan ang mahigit 100 pamilya sa mga evacuation center at ang iba sa kanila nagkakasakit na, lalo na po ang mga batang evacuee. Alam mo, napapunta ka ba sa Subic? Yung going to Subic using SCTEX, makikita mo, meron doong isang lugar, nasa ng bundok talaga. Nasa Tinayo, oo. bahay. Talagang Mga bahay. denuded yung, mga Oo, bahay. oo. Parang housing nga eh. Ay, naku, ewan ko lang. Saan kasi kung paano nakakalusot yun eh, di ba? Totoo May mga yan. permit yan eh. Tama. From the ENR, from the local government. Pag agricultural lands talaga, at magtatayo ka, yung possibility na ma-landslide ka, eventually, Lalo na kung nasa may eh. paanan ka ng bundok. Oo, Diba? oo. Yun talagang malaking Right. posibilidad. Samantala, sa ibang balita naman po, naging palaban ang hirit ng dating First Gentleman Mike Arroyo sa kanyang pagbabalik bansa kahapon. Isa niya ang mga isyong ikinakabit laban sa kanya habang noong siya'y nagpapagamot sa Hong Kong. To my detractors, I am back. You should be ashamed of yourself for peddling lies to the public while I was away, knowing fully well that I could not confront your lies in my absence. At sa kanyang pagbabalik, kakasuhan daw ni Atty. Arroyo ng perjury at false testimony ang negosyanteng si Archibald Poe na naging dahilan sa kanya o nagdidiin sa kanya sa umunay pagmamayari ng 2 segundaranong helicopter na ibinenta sa PNP na pinalitaw na brand new. Gate ng dating unang Ginoo, hindi niya pagmamayari ang mga nabanggit na helicopter at hindi raw siya bumili ng chopper kay Mr. Poe. Pinabulaanan din ng kampo ni Arroyo na nag-apply ng asylum ang pamilya Arroyo sa Portugal pero balak daw niyang questionin sa Korte Suprema ang paglalagay sa dating First Gentleman sa watch list ng Bureau of Immigration. Bukod pa rito, binatikos din ni Arroyo ang muli pakikipag-usap ng Aquino Administration kay suspendidong ARMM Governor Saldi Ampatuan. At sa halip daw na panggigipit ang atupagin ni Pangulong Aquino, dapat daw ay magtrabaho na lang siya. Ang matuwid na daan, which means not a single kilometer of road has been constructed under the present regime, leads not to Batanes, but to the main national program of harassment and subordination to perjury. Hindi. Saka syempre, yung matuwid na daan din, yung accountability, di ba? I mean, kung kaya mong Bahagi yun. pagsabayan, Oo, bahagi tama. din yun. Yun yung pinangako niya nung kampanya niya. Kasi nga, kung di may ba, mga nung taong nagkasala nung nakaupo dati. sa pwesto si dating Pangulong Arroyo, di ba talagang hindi naman nagkaroon ng mga pagdinig nga dyan. So parang hindi nasagot eh. So ngayon palang nagkakaroon ng Oo. I am back off. Bago gumawa ng bago, actually, pagtibayan na muna natin yung mga nagawa ng luma na hindi naman natin napapatupad. Yes, hindi yung gawa-gawa ng bago, Bago, hindi naman pala oo. kailangan, di ba? Tsaka syempre ngayon, well, dun sa first year ni Pangulong Noynoy Aquino,
hahalukayin mo talaga eh. Ano ba yung mga pinasok na mga kontrata ng mga nagdaang administrasyon? Sabi nga ni Secretary de Lime, talagang sabi doon ni Pangulong Noynoy, kailangan may, hindi yung parang kaso lang o parang balita ka lang ng balita. Talagang may mananagot. May follow through. Kasi minsan kung ano lang yung mainit na balita, yun lang yung pinagtutuunan ng pansin. Hanggang sa huli, hanggang sa dulo dapat. So gusto nyo, dapat may mananagot. Ayan. Samantala, ito naman, tikom pa rin ang bibig ng palasyo sa anumang karagdagang detalye mula sa sikretong pagpupulong ni na Pangulong Noynoy Aquino at MILF Chairman Al-Haj Murad. Pero ang MILF Vice Chairman for Political Affairs na si Ghazali Jafar, malugod na sinagot ang mga tanong ukol sa isinusulong na Comprehensive Compact Agreement. Ayon kay Jafar, isang sub-state ang itatayo at tatawaging Bangsamoro State Government. Ang mga sakop nito sa unang 6 na taong implementasyon ay ang mga bahagi ng ARMM tulad na lang ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Maguindanao at Lanao del Sur. Pero ang kaibahan nito sa ARMM, parliamentaryo po ang sistema ng gobyerno dito. Hindi gobernador kundi chief minister ang pinakapinuno na iboboto ng mga assemblymen o ministro. At pagkatapos ng unang 6 na taon na implementasyon ng kasunduan, sa susunod na 6 na taon, mapapasailalim na raw sa Bangsamoro State